Nanginginig ang mga kamay ni Bianca nang pagpasok niya sa library ng kanyang ama. Nakita kong seryosong nagtatype ang aking ama sa laptop niya. "Bakit niyo po ako pinatawag, Dad?" Mahina at medyo nanginginig ang boses ko. Napalunok ako nang umangat ang ulo niya at tinignan ako. "Wear a decent dress you have. You will meet your fiancé in our dinner. You can leave now." Walang emosyong saad niya sa akin. I blinked twice before I leave the room. Nangihina akong napasandal sa pinto ng library ng aking ama. Hindi pa ba ako sanay? Lagi naman siyang nasusunod. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko sa muka at napahikbi ng tahimik. Nagmadaling inayos ang sarili at pinunasan ng luha sa muka nang may narinig akong tunog papunta sa direksyon ko. I forced a smile nang makita ko agad si ate na palapit sa direksyon ko. "Anong sabi ni Daddy sa'yo?" "Mamimit ko yung fiancé ko mamayang gabi." Sagot ko. "I'm so sorry, Bianca. Even me, hindi ko na alam kung anong ginagawa ni Daddy sa'yo. I don't know how to help you. Ate mo ko pero wala akong nagawa noon pa man." And she started to cry. "Ate, I deserve naman eh. Kasalanan ko naman kung bakit nawala si Mommy sa atin." Nakayuko saad ko. "Bianca, ilang ulit ko bang sinabi sa'yo na hindi mo kasalanan ang pagkawala ni Mommy? Hindi mo naman kasalanan na nawala siya pagkatapos kanyang ipanganak. And Mommy knows na gano'n ang mangyayari kung ipagpatuloy niya ang pagbubuntis sa'yo. But she continued because she want you to see the world at gusto niyang kasama ka namin." Hindi ko mapigilang umiyak sa sinabi ng ate ko. Buong buhay ko ay sinisi ko ang sarili ko dahil sa nangyari kay Mommy. Nabuhay nga ako at nakita ang mundo pero namuhay naman ako ng puro pagsisisi. Piniramdam sa akin na kasalanan ko ang pagkawala ni Mommy. Nabuhay ako para pagbayaran ko bakit ako nandito ngayon. Naramdaman ko na mahigpit na yumakap sa akin si ate. "Ate, shh, I'm so sorry, Bianca." Malungkot na saad ng ate niya. Daniel's point of view. "Anong ibig niyong sabihin, Dad?" "Son, please calm down." Saad ng kanyang ina. "Ipapakasal niyo ako sa kung sinong babae? Iba na ang usapang kasal, Dad. Hindi ako makakapayag." Galit na saad ni Daniel sa kanyang ama. "Hindi naman kayo agad ikakasal, okay? Engage na muna kayo. Then, magsasama kayo sa iisang bahay. Kilalanin niyo ang isa't isa. Hihintayin na lang namin na kayo na mismo magdesisyon na magpapakasal na kayo." Paliwanag ng kanyang ama. "Alam mo, son, mabait na bata si Bianca. Maganda. And I'm sure magugustuhan mo siya." Saad ng kanyang ina. "No way. Ano bang pumasok sa isipan ng mga magulang ko at ipakasal ako sa babaeng hindi ko kilala? So what if she's beautiful and kind? I don't care at hindi ko siya magugustuhan. We decide both of you to know each other's stage. I know that you will not agree, son. If hindi niyo magustuhan ang isa't isa, then walang kasal na magaganap. If you will not like her," Dad said before he smirked at me. "Never. Kung ganon, tignan natin kung sinong susuko. Humanda ka, Bianca. Tignan natin kung sinong unang magmamakaawa na itigil ang kasal. Good luck to her." Aniya sa sarili. Bianca's point of view. I wear a blue dress na simple, pero bumagay sa katawan ko. Sa kulay ng suot ko ay mas kitang-kita ang kaputian at kinis ng balat ko. Nakakulot ang dulo ng buhok ko na hanggang balikat. Naglagay na rin ako ng light makeup and light pink color lipstick sa labi. Kahit na ayaw ko ang nangyayari, ay wala akong magawa kundi sumunod sa utos ng aking ama. Napatigil si Bianca sa pagsuri ng mukha niya nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si ate nang may malaking ngiti. "You're so beautiful, Bianca." Saad nito bago hinaplos ang buhok ko. "Siyempre, nagmana sa'yo ate eh." Natatawang saad ko sa kanya. "Siyempre naman, saan ka pa ba magmamana kundi sa ate mo at sa mommy natin?" Masayang saad niya. Dahan-dahang nawala ang ngiti ko at napalitan ng lungkot. Pero bigla ko ring binago ang ekspresyon sa mukha ko dahil ayaw kong makita ni ate na malungkot ako. "Gusto mo bang kausapin ko si Dad? Na wag na lang ituloy ito?" Umiling ako. May kasalanan ako kaya kailangan ko tong gawin. Kung ito lang ang paraan para mapatawad ako ni Dad, ay gagawin ko lahat ng makakaya ko. Saka wala na makakapigil sa desisyon ni Dad.
Alam naman natin yan, hindi ba? I know, Bianca. But how about you? You and Jonas? Napaiwas ako ng tingin sa ate ko. We're already broke up. Wala nang problema. Pero, Ma'am, pinapapunta na po kayo sa dining ng daddy niyo po. Saad ng isang katulong. Susunod na kami, Manang. Sagot ko rito bago tumayo at inayos ang suot kong damit. I go first. Sunod ka, ha? I just nodded to ate. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago lumabas sa kwarto. Napakagat ako sa ibabang labi nang magsimulang kabahan. Nang palapit na ako sa dining ko, ay narinig ko ang tawa ng aking ama at kung sinong kasama nito. Napalunok ako nang palapit ako sa dining area. Nakita ko si Daddy na may kausap na lalaking kasing edad din niya. Lumipat naman ang tingin ko sa babaeng katabi ng lalaki. Parang ang bata pa ng babae. Mula sa simpleng damit at simpleng makeup, ay hindi mo aakalaing mayaman ito. At mukhang maamo ito, kaya nabawasan ng kaba ko nang ako ay nginitian niya ng matamis. Oh, this is Bianca. You're so beautiful, Iha. Saad ng babae sa akin. Kaya natigil naman ang pag-uusap ni Daddy at ang lalaking kausap niya. Thank you po, ma'am. Mahina at kinakabahang sagot ko sa kanya. You have two beautiful daughters, Rafael. Sambit ng lalaki at napangiti naman ako. Saglit lang nangiti ng ama bilang sukli niya sa sinabi ng lalaki. Nahihiya akong umupo at yumuko ng kaunti. Yung ate ko naman ay katabi ang mag-asawang Diaz at binigyan naman niya ako ng ngiti. Ilang saglit din ay bumalik ang pag-uusap ng kanyang ama at si Mr. Diaz. Kilala ko ang pamilya nila. Sino nga bang hindi? Sila lang naman ang pinakamaraming negosyo, hotels, apartments at mga kondo. Pero ang main nilang negosyo ay ang hotel nila na halos meron na sa ibang bansa. Pero kung titignan mo sila ngayon, parang normal lang na tao. Parang hindi ka talaga manliliit sa sarili mo. Yung pananalita pa lang nila ay makikita mo ng mayamang tao sila. Pero ngayon ang pakikipag-usap nila sa'yo ay parang magkapantay lang kayo. Naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Naamoy ko ang pamilyar na amoy ng pabango. Parang pamilyar. Hindi ko alam kung saan o kailan ko ito naamoy. Wika ko sa sarili. That's my son Bianca, Daniel Prince Diaz. Saad ni Mrs. Diaz habang nakangiti. Nang magsalubong ang mga mata namin, ay napalaki ang mata ko. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking nakasama ko ng gabing iyon ay ang katabi ko ngayon. Nakita ko rin ang pagkagulat niya pero bigla lang din itong sumeryoso. Sabay kaming umiwas ng tingin sa isa't isa at umayos naman ako ng upo. Pinagpawisan ako ng malagkit sa sitwasyon ngayon. Sino bang mag-aakalang iisa lang pala ang lalaking ipapakasal sa akin at ang lalaking nakakuha ng iniingatan ko? God, please, parang gusto ko nilang maglaho sa kinauupuan ko. At sunod-sunod na bumalik sa akin ang nangyari ng gabing iyon. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng lalaking to. Nakayakap pa rin ako sa bewang ng lalaki kahit anong pilit niyang tanggalin ng kamay ko at mas lalong humigpit ang yakap ko sa bewang niya. Kahit nung nasa kotse na kami, ganoon pa rin ang ayos ko hanggang sa nakasakay kami ng elevator. Pwede bang bitawan mo muna ako, miss? Galit niyang saad. Napangiti ako. Ang gwapo talaga niya. Kinurot ko ang pisngi niya at sabay napatawa ako ng mahina. Pagkapasok sa kondo ng lalaki, agad akong napatigil. Sa'yo ba to? I asked him. Sa akin? Bakit? Baka kasi hindi sa'yo to eh. Baka kasi gwapo ka lang at magaling manamit, kaya mukha kang mayaman. Sa laki ng kondo na to, I'm sure. Ang laking perang nagagastos mo dito. Baka naman sa kaibigan mo to. O di kaya isa sa nasa labas ay babae mo. Sunod-sunod kong saad. Sumalubong naman ang kilay ng lalaki sa sinabi ko. What are you talking about, woman? Aren't you know me? Oh well, I'm the owner of this condo. Galit niyang saad sa akin, pero tumawa lang ako. Ikaw atang lasing sa atin eh. Walang masamang mangarap. Pero to, wag na. Tumigas ang bagang ng lalaki sa sinabi ko. Narinig ko ang buntong hininga niya bago ako pinahiga sa kama niya. Pero laking gulat niya nang nahila ko siya, dahilan para magkatabi kami. Ngumiti ako ng matamis sa kanya.
Let's start. Sabay alis ko sa damit kong suot at doon na kami humantong. Bibisitahin kita paminsan-minsan dun. Basta kapag may ginawa ang lalaking yun, sabihin mo agad sa akin, Bianca. Habang tinutulungan akong mag-ayos ng mga gamit ko. Ate, kaya ko naman ang sarili ko. Sagot ko. I know, pero hindi ako sanay na wala ka dito. Napangiti naman ako. Hindi ko na lang siya sinagot at nagpatuloy na sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin ko. Tulad ng inaasahan ko ay may sumundo sa akin na itim na sasakyan. Kinuha naman ni Kuya Arman ang dala kong maleta. Salamat kuya. Napalingon naman ako kay ate na kanina papasinghot-singhot sa likod ko. Napangiti naman ako kay Kuya Arman. Kuya, ikaw na ang bahala kay ate at sa magiging pamangkin ko, ikaw na munang bahala sa kanila kuya. Tumango naman siya habang nakatitig lamang sa akin. Bianca! Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Tama ng pag-iyak ate. Masama yan para sa baby. At saka pwede mo naman akong bisitahin dun. May binigay naman akong address sa'yo. Pinipigilan ko ang sarili na huwag maiyak. Tumango ito bago ko mawala sa yakap ko. Hinaplos naman niya ang buhok ko. Basta kahit anong mangyari, nandito lang si ate. Nabuo naman ang luha ko sa mga mata. Buong buhay ko, kay Ate Liza ko lang naramdaman ang pagtanggap sa akin. Siya lang ang taong minahal ako nang sinilang ako sa mundong ito. Simula pagkabata, lagi siyang nariyan, handang sumuporta sa akin. Laging nagpapalakas ng loob ko. Lagi niyang pinaparamdam na hindi ako nag-iisa. Nakaramay ko siya sa bawat hakbang ng buhay ko. Siya lang ang nakakaintindi sa lahat. Ikaw na munang bahala kay Dad ate. She nodded. Mama, tara na po. Saad ng driver. Rinig ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Alis na ako. Ingat kayo palagi. Huling saad ko bago pumasok sa backseat. Binuksan ko naman ang bintana at kumaway sa mga ito. Hanggang sa hindi ko na sila nakita. Napabuntong hininga na lang ako bago sinarado ang bintana at umayos ng upo. Napasandal naman ako sa bintana at nakatulala. At naalala ko ang sinabi ni Mr. Diaz ng gabing iyon. Nagulat na lang ako nang sabihin ni Mr. Diaz na magsasama muna kami sa isang bahay ng anak nito. May 6 na buwan itong ibinigay. Kapag walang nangyaring maganda sa pagsasama namin, hindi matutuloy ang kasal. Hindi agad na proseso ng utak ko ang sinabi nito. Pero isa lang ang pumasok sa isipan ko, si Jonas. Napuno ang puso ko sa pagsisisi. Kung alam ko lang, sana hindi ko siya nasaktan ngayon. Kung sana, walang hiwalayang naganap. Pwede ko naman itong pakiusapan at alam kong maiintindihan niya ako. Pero huli na, tapos na, nangyari na. Pero naisip ko rin, masakit sa parte ni Jonas bilang boyfriend. Oo, alam kong sobrang understanding na tao ang boyfriend ko. Pero alam ko ang magiging reaksyon niya kapag sinabi ko iyon. Sa kabilang banda ay naisip ko rin, tama na rin siguro iyon. Natatakot ako kung ano maging reaksyon niya. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Mabilis lang naman lumipas ang 6 na buwan at makakaya ko ito. Maayos ko pang relasyon namin ni Jonas. Pwede pang mangyari ang plano namin. At kita naman na hindi rin gusto ni Daniel na matali ng maaga. Pareho kaming ayaw sa sitwasyon namin at ayaw sa isa't isa. Ma'am, nandito na po tayo. Napaayos agad ako ng upo at napasuklay sa buhok gamit ang kaliwang kamay. Nakatulog pala ako sa biyahe. Agad na bumungad sa akin ang isang modernong bahay. Napatingin ako sa fountain at sa malaking bakuran. Nakita ko naman ang isang malaking pool at 2 palapag na mansyon. Bumukas ang malaking pinto at lumabas ang isang matandang lalaki. Mga 50 na ito pataas. Nakalay naman ang 4 na katulong. Pasok na po kayo, Miss Bianca. Napatango lang ako at mahigpit ang hawak sa maleta bago pumasok sa loob. Napaikot naman ako ng tingin sa loob ng bahay. Malaki rin naman ang bahay namin, pero mas doble pala ito. Mula sa mga kagamitan, kita na mahal ang mga iyon. Maaliwalas ang loob ng bahay. May mga chandelier pa. Parang pagkapasok ko sa mansyon, ay para akong naninibago sa mamahaling bagay. Natakot tuloy akong hawakan
Baka mabasag ko lang ang mga ito. Napatigil naman ako sa paghakbang nang kinuha ng isang katulong ang maleta kong dala. Ihatid mo si Miss Bianca sa kwarto na hinanda ko para sa kanya. Saad ng lalaki at hanggang ngayon ay seryoso pa rin itong nakatingin sa akin. Tumango lang ang katulong at naunang naglakad sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago sumunod sa katulong. Huminto ito sa isang puting pinto at agad niya iyong binuksan. Pagkapasok ko rito, ay agad na sumalubong sa akin ang lamig ng kwarto. White and gray ang combination ng color ng kwarto. Tawagin niyo na lang po ko kapag may kailangan kayo. Saad niya. Hindi ko na siya nasagot dahil sa pagkamangha ko sa kwarto. Mas doble ata ang laki nito sa kwarto ko. May malaking flat screen TV, kama at closet. Naging bago lahat sa akin ang mga bagay na ito. Naninibago ako sa buong kwarto. Masyadong simple, pero maganda at malinis. Wait! Pigil ko sa katulong. Nasaan pala si Daniel? Nahihiya kong tanong sa katulong. Nasa kumpanya pa rin po siya ngayon. Mamayang 10 PM pa po ang dating niya. Magalang na saad niya sa akin. Nahihiyang tumango ako sa kanya. Yumuko lang siya sa akin bago umalis. Napaupo ako sa gilid ng kama at nilibot ulit ang tingin sa buong kwarto. Ang laki-laki ng kwarto na ito. Parang mas lalo akong nag-iisa dito. Bumuntong hininga muna ako bago tumayo para ilagay ang gamit ko sa closet. It's already 7 in the evening, pero ngayon lang ako nagising. Dali-dali akong pumunta sa shower at naligo. Sakto na pagbukas ko ng pinto, ay nakita ko si Manang na pupunta sa direksyon ko. Nakahanda na po ang dinner, ma'am. I nodded at sumunod sa kanyang bumaba. Gulat akong napatingin kay Daniel. Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba mamayang 10 PM pa siya uuwi? Are you just staring at me? Umupo ka na. Umirap naman ako bago umupo. Tahimik lang akong naglagay ng pagkain sa plato ko. Hindi ko na pinansin ang mga tingin niya sa akin. Tahimik lang kaming kumakain. Napaiwas ako ng tingin nang mahuli niya akong tinitignan siya. Painosente naman akong tumingin sa mga katulong. Kumain na rin po kayo. Saad ko. Pero nanatiling nakayuko lamang ang mga ito. Narinig kong tumikhim si Daniel at nagsialisa ng mga katulong sa gilid ko. Agad akong tumayo nang mawalan ako ng ganang kumain. Are you done? He asked. Simpleng tango lang ang sinagot ko bago umalis sa table. Sa bahay, kahit dalawa lang kami ni ating magkasabay kumain, masaya ko naman itong nakakausap. Pero dito, lalong pinaparamdam sa akin na nag-iisa na naman ako. Nagising na lang ako sa sunod-sunod na tunog ng cellphone ko. Nakapikit kong sinagot ang tawag. Hello? Bianca! Napabangon ako bigla sa sigaw ng kaibigan kong si Nancy. Nabingi yata ako? Sad ko sa sarili. Girl, you still there? Yeah, bakit ka nga pala napatawag? May problema ba? I asked. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magre-resign ka na? Buti pumayag si Jonas. We broke up. What? Let's meet at Molina Cafe right now. Saad ni Nancy. Gusto kong tumanggi pero gusto kong may makausap ngayon. Sige. Nang maputol ang tawag, ay doon na tumulo ang luha ko. Nagsuot ako ng crop top shirt, pair with pants. Nag-makeup lang ako ng light then. Nagdala ako ng white shoulder bag. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan dahil alam kong naghihintay na si Nancy ngayon. Ma'am, saan po kayo pupunta? Napatigil naman ako sa paghakbang. Manang, pwede ba akong manghiram ng kotse ni Daniel? Ma'am, Bianca na lang pong itawag niyo sa akin. Sige na po, Manang, promise. Iingatan ko. Makikipagkita lang po ako sa kaibigan ko, Manang. Kahit saglit lang po. Pakiusap kong saad sa kanya. Hintayin mo na lang si Arnel. Hinatid lang si Sir. Sagot niya sa akin. Pero Manang, please po. Hala, sige. Hintayin mo ako rito. Binigay ni Manang Sally ang isang susi ng sasakyan ni Daniel at nagpasalamat na muna ako bago umalis. Binili nang niya na wag ako magtatagal at baka hanapin daw ako. Tumango ako kay Manang bago nagpaalam. Nang makarating sa Molina Cafe, ay agad kong nakita ang kaibigan kong si Nancy na kumaway pa sa akin nang makita ako. Agad ko siyang sinalubong ng yakap
Hey, linawin mo nga ang sinabi mo sa akin kanina? Tanong agad niya sa akin. Wala akong nagawa kundi ikwento sa kanya ang lahat. Hanggang kailan ganyan ang daddy mo, Bianca? Hindi mo naman kasalanan kung bakit ka nabuhay. Kung bakit tinaya ng mommy mo ang buhay niya para lang maisilang ka. At wala siyang karapatan para diktahan ang desisyon mo sa buhay. Sobra nang ginagawa niya. At ikaw, hanggang kailan ka magpapakahibang? Maging tagasunod ng ama mo? Alam kong ama mo siya pero mali na siya. Bianca, matuto ka namang lumaban sa sarili mo. Lahat ng sakripisyo ginawa mo na. Mahal mo pa ba ang sarili mo? Napayuko akong umiiyak. Laging ganyan ang sinasabi ni Nancy sa akin. Pero nagbibingi-bingihan lang ako sa mga sinabi niya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na lahat ay gagawin ko para lang tanggapin ako ni Daddy. Kahit lahat ng kasiyahan ko ay mawala, kahit ang taong mahal ko. God, Bianca, hanggang kailan ka ganyan? Umiling lang ako sa kanya. Hindi ko alam. Niyakap na lang niya ako. Basta lagi mong tandaan, nandito lang ako lagi para sa'yo. Tumangulang ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama nila Daniel at Bianca sa iisang bubong? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.